Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:04 sa hapon. Kilala ta ba na mga bata naton? Mahal pantabala ang mga pamatanon? Din bala panulong ang ginagabing paglao sang nasyon. Generation Y ug millennials kung tawgon. Ano pa man ang tawag sa ila, sila ang aton kabataan, ang palaabuton sang nasyon. Aton sila kilalahon, aton hibaluon, kuhaan sang inspirasyon. Hisayron ang ila aspirasyon. Diri sa Youth Connect. Youth Connect. Isa ka oras na programa sa sining nga estasyon Radyo Pilipinas Iloilo. Connect. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sa amon pagserbisyo. Ding kaban nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sa katahuran. Maayong hapon, good afternoon sa inyong tanan. Mga tropa, welcome sa isa namang edisyon sa pagpalagad sa programa Youth Connect. Adlaw kita karon sang Biyernes, Agosto 1, 2025. Ini na ang imbukadang adlaw sa ika-8 nga bulan sang tuig 2025. Magan sa kilandan, maging ninyo until 1:55 in the afternoon. Ako ang inyong alagad, JP Herbas. Sa aton nga mga supitag palamati all over Western Visayas, province sa Baclan, Antique, Capiz, Gibaras, Iloilo, kag Negros Occidental. Ginatambyo tuman sa isa kamay-ayad nga adlaw ang aton nga mga tagpalamati gikan sa abroad, mga overseas Filipino workers kag Filipinos living abroad. Mga biyan ang pagpalagad sa programa Youth Connect, mabakiaan kada alauna tugtog alauna 55 kada Biyernes. Live sa 585 kHz sa lisuan sang inyong radyo, sumuman sa atong official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa atong pagpangalagad subong iya nga hapon, isa naman ka astig storya sang isa ka inspiring na pamatanon ang aton nga pamatian. Ilalahon sa gilabang madugay si katropang Carmela Joy Marie Perez, ang presidente sa Pag-asa Youth Association of the Philippines o kon PIAP-SARA, nga giningadlan mga biyan nga tagaog first place winner sa search for the best PIAP practices. Hindi lamang sa Quinto Distrito, kundi sa bugos nga Iloilo. Sa aton mga kasimanwa dira sa Banwa sang Sara, maayad-ayad gid nga hapon sa inyo tanan. Bantayan mga biyan ha. Sige lamang madugay pakig-angutan na nato ng aton nga bisita of the week. Ano ba lang ila sining nga mga programa, mga proyekto nga ginpatuman para sa karaydan sa mga pamatanon sa Banwa sang Sara. Mabiyan subong nga bulan sang Agosto, ginasaulugman ang linggo ng kabataan. Nanuhay-tuhay ng mga aktibidad ang ginpreparar sa mga sangguniang kabataan chairpersons in the barangay, municipal and provincial level. Ini sa tuyo nga mapakita ang mga talento
abilidad, kag ikasarang sa mga pamatanon sa nunoy tuhay nga kompetisyon ag subong man naluhay-tuhay nga programa nga ginpreparar para sa ila. Sabay tiyempo pa kita mga biyano, masiplatan taman ang pila sa mga aktibidad na ginpreparar sa Provincial Federation of Sangguniang Kabataan o ang panalawigang Federasyon ng Sangguniang Kabataan, Iloilo Province. Madamo-damong aktibidad ang ginpreparar ni Honorable Isara Javier para sa karong nga tuig nga pagsaulog sa Linggo ng Kabataan. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:10 sa hapon. Samtang, Nebron sa nagligad nga Lunes mga biyan, ginpalayag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang iya ika-4 nga State of the Nation Address. Ginpambit sa Presidente ang mga hinimuan na sa gobyerno kag mga plano lakip na diri ang para sa sektor sang pamatanon. Isa sa mga ginpambit sa Presidente sa iya sining nga fourth zona ang tuhoy sa pagresolba sa mga problema sang mental health. Kaya ginatubang karon sang pila ka mga estudyante posible naka-experience sang bullying kag depression. Bilang sabat, ang Presidente mga biyan nagbahayag nga magadugang sang mga school counselors nga mag-serve naman nga sa landigan sa mga estudyante nga nagaatubang sang problema sa bullying kag depression. Samtang ginpambit man sa Presidente ang iya sinipadayon nga pagsuporta sa mga manunudlo ka mga estudyante sa mga pampubliko nga brutuan, partikular mga biyan ang paghatag sang libre nga access sa Wi-Fi. Ini nga mga pahayag sa Presidente ang ginapangayuan naton sang reaksyon sa pila ka mga pamatanon diri sa Western Visayas. Bantayan mga biyan ang pila ka mga tinig ng bayan o tingog sang pamatanon sa sining mga mensahe na ginpalabot sang Presidente sang nagligad nga Lunes. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:11 na sa hapon. Standby mga biyan sa aton nga pagpanumbalik, maging kapunda nato ang aton nga bisita of the week. Si Carmela Joy Marie Perez, ang Presidente sang PIAP Sara, pagkatapos lamang sang pila ka pahanundo. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, pagawang base, habulan, jolin, trupo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang ko 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines.
Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit memorial siya? Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa luneta na walang Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:15 na sa hapon. Sige hapon nagapamatika mo sa pagpangalagad sa programa Youth Connect. Ang programa Youth Connect mabatian live sa 585 kHz sa lisuan sa inyong radyo. Subong man sa ating official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mga biyan sa nasiling ko na kaina, mga po natin sa ating siling pagpangalagad subong iyang hapon, ang presidente sa Pag-asa Youth Association of the Philippines o kon PIAP sa Banwa Sangsara nga ginkilala nga first placer sa search for PIAP best practices sa bugos nga probinsya sang Iloilo. It is my honor nga makaupod kag makilala ang aton subong nga bisita si Katropang Carmela Joy Marie Perez. Katropang Carmela, maayong hapon. Good afternoon, Katropang JP, sa tanan ng mga listeners and viewers to buong hapon sa Radyo Pilipinas Filipino. Pinakalipay ginamon nga makaupod ka sa aton sining nga pagpangalagad subong iyang hapon, Katropang Carmela. May we know, Katropang Carmela, sa mga kauturan natin nga first time mabatian ang imo sining nga pangalan, sinubala si Katropang Carmela Joy Marie Perez. Saluwat no, maayong hapon sa tanan. Ako gali si Carmela Joy Marie Banyas Perez, Peace Federated President, 24 years old, from Barangay Aspera, Sara, Iloilo, and currently I'm working at LGU Sara. Ayun. Katropang Carm, sa mga first time mabatian ang PIAP Sara o kung hindi pa totally aware no, sa Pag-asa Youth Association of the Philippines, ano bala ang PIAP? Kag ano ang PIAP Sara? Okay, Abian. Ang PIAP Sara or ang ginatawag na Pag-asa Youth Association of the Philippines, Sara, isa ka youth group under sa DSWD sa Banwa Sangsara nga nag-focus nga ma-empower ang mga kabataang Saranon ilabilat sa mga nag-edad kinsil subtob 24 years old para sa mga programa sa bugos na sektor. Upod na dire ang para sa edukasyon, environment, agriculture, livelihood, at iban pa. PIAP Sara started on year 2019. Kagini mas ginpabak sa Banwa Sangsara Abyan. Kagini mas ginpabakod pagit ng LGU para labi na gid sang amon mayor, si Mayor Ali, sa padayon nila nga paghatag ang suporta sa mga programa nga amon gina-implementa or na-implementar na para sa paghatag sang budget. Then para sa aton ihibalo at yan, no, ang PIAP, wala na siya budget from national government. Pero depende na sa LGU kung suportahan siya. So, like last year, ang LGU Sara, naging tagaan kami budget na around sa 1 million para lang sa amon ng mga programs and activities. Grabe, no? Yabigid kali ang suporta sa pamunuan sa isa ka banwa sa kadalagan sang PIAP Association sa kada banwa sa aton sininga pungsod. Katropang Carms, ang sining karon lang ang inyo sininga grupo o ang inyo sininga chapter, the PIAP Sara, ang ginhingaglan nga tagdaog sa search for PIAP best practices. Ano ang inyo sininga reaksyon
sang nahingadlan ang inyo sini nga grupo nga tagdaugid sang sini nga kompetisyon? Of course, Abian, super happy din kami, especially ang mga members na nakaupo dito, na saksihan din nila nga ginawag ginakamon na organization na one of the best PIAP na may PIAP practices. Super happy na na-award kami sa Topan JP sa inyong award. Actually, kadua na ininabon na award sa best practice. Wow. Ang first na PIAP best practice, naka-insaman kami. Kaya kasama din tagaan na award. Masadya din, kay aside sa na-share namon sa mga iba nga kabanuhanan ang amon ng mga programa and activities na nakita din namon nga namanghagit sila. Yung sinadlan pagid kami yung first places. So, sa dira mahambal higit nga ang mga programa nga amo na implementa, maayugid ang tinutuyo kag bunga. Ayun. Speaking of best practices, katropang CARMS, sa inyo sining pagpangalagad humalin sang 2019 sang liwat kag ginbuhi ang ining organisasyon, may we know ano bala ang mga best practices sang PIAP, Sarah? Actually, Katopan JP, we have different programs and activities. May kami sa livelihood, sa education, sa environment, and so on. Pero, let me share to you, aside sa bisabo kami best mga practices, PIAP Sara, pero i-share naman sa imo ang mga nagtatakid na programa na din-mention it. May mga good comments get sa mga naging judges during ang pag-present namin sa PIAP Pasundayan 2025 or search for PIAP Best Practice. One is the BCO skills training na nagatudlo sa kabataan sa pagkobra ng BCO sa Lacopa. Ang Lacopa, Abian, amon siya ang latawan ko kalat Farmers Association nga nag-i sa Banuasang Sara. Second, ang amon na livelihood training or ang ginatawag naman ang Maloko, Bubiton ko para sa Guas, Damlag ko, which ang mga nanging beneficiary naman ang mga youth PWD. Third, ang tree planting activity, of course, para suportahan ang palibot sa dunang manggasta. Fourth, ang mental health talks with panel activities at nagsuporta sa good mental health and physical health ng mga kabataang Sarangon. And, of course, fifth, ang storytelling with feeding program na nagabusog sa pamintaron sa tadyan sa mga kabataang Sarangon. And lastly, Project Bata-Bata nga nagatudlo pag naghahatag ng libro sa mga daycare learners kag ini ginadala nila sa ilabalay para i-share ang libro sa ilang mga siblings or sa mga neighbor. In this, we can create more readers. Actually, Abian, Project Bata-Bata, ding tukod ko gid na siya kang wala ako sa PIAP. Kay amo na ang kumbaga ko amo ng program na ginakonect ko sa akong kaugalingon sa akong nga passion. And may upod ako diri together with me, Berna Morales. Yes, katropang CARMS. Katropang CARMS? Yes, Abian. Ayun. Katropang CARMS, kanami pamakian nga kadamo sa mga aktibidad nga inyo nga ginpatuman and wala ini naglimit lang sa isa ka sektor, no? Not only in education, not only in health, but even sa patag sang ekonomiya kung sa paghatag sang trabaho ginsulod man sang Pag-asa Youth Association of Philippines dira sa Banuasang Sara. May we know ano ang inspirasyon ni Katropang Carmela sa pag-come up sang siniiya nga mga programa kag proyekto? As ang local government unit na employee as yan, nakita ko git ang vision, goals, and mission sang banwa namon, which is hindi sa isa ka sector nag-focus. So, hambal ko gani. So, guys, why is it na ang aton nga budget i-allocate naman sa nagkalain-lain ng mga sector na program kaya para ang mga kabataan
na saranon na may pilig sa, for example, sa environment, makatagal pa sila programa. Sa esports, makatagal pa sila programa. Sa education, and so on again. So, I believe na dapat ang focus binaton pag mag-implement ka project or program as a leader, siguro hindi ka lang mag-focus sa isa, no, kay each one of us may kinaiya nga ginatawag, hindi din sila mahilig. So, for that, makupod mo gidya or mag-miss mo gidya ang mga kabataan na may kanya-kanya nga gusto na sector na gusto tutukan. It's good to know, Gid, nga pinagi sa inyo sining nga mga programa kag proyekto. Dako ang nabulig sini sa mga pamatanon. And speaking of bulig, Katropang Carmela, on your point of view, no, bilang mga implementers ang siniiya nga mga programa kag mga proyekto, ano ang mga impact na inyo natigayon nga makita sa komunidad? So, nagapati ka ni Abiano, especially ako nga ang kadalagaan sa PIAC, may maayo din yung impact sa mga kabataang saranon. Yung kadalagaan na in-your awards kami nga nagpapakita lang ang mga kamatanon sa karan nag-uog yun din sa maayong programa. And aside from that, Abian, tungkol sa mga programa nga na-implementa namon, nakita din namon ang mga talento o kinaila sa mga kabataan na ma-share man nila sa kapwa nila kabataan. May ara na kami like mga students na mapatigayon namon sa stress o mabuligan namon para sila nila. May ara na mga fresh graduate namon ng mga pinyat na pwede naman maka-apply sa GIP. So, nalidgid namon bala sila Abian sa mga maayo bala nga mga batay. So, aside from that, especially sa mental health, madamo kami ng mga kabataan na mabuligan, na may mga gusto sila i-share, nga ma-share man nila sa amon, at sa mga kapwa nila kabataan. Nag-combine nila ang forces ng mga kabataan, ang ilang mind, ang ilang heart na mag-lead together, or ang ginatawag na volunteerism. So, it's a good impact nila for everyone, especially sa kabataan. Sa kadamo sa inyo sining nga mga ginpatuman nga initiative kabay nga ini nga mga programa kag proyekto pamarisan gid sa mga pamatanon hindi lang dira sa Banwa Sing Sara kundi subong man sang tanan nga pamatanon sa bugos nga Pilipinas. Katropang Carms, ang ini nga mga pagpatuman sa programa kag proyekto for sure hindi man nangin basta-basta. May mga panghangkat man bala kamo nga ginatubang before napatuman napagkag sa pagpatuman sa siniiya nga proyekto. Yes, Abian, may ala, higit malikawan. Siguro if may mga challenges, ang nakita ko yung mga challenges, Abian, ina ang mga signs ng kabataan ng mga program or mga activities because kalabanan sa mga kabataan may klase sila or ang iban may mga work na or ang iban pagid layo na sila sa Banwa, bala mabudlayan sila magpadto. Yes, Abian. Ayun. May sugpon ka pa Katropang Cards, ising sigaga cutting off sa buong aton sining nga koneksyon. Aside sa distance kag sa classes ang aton sining nga mga estudyante, which also a big deal, no? Iti masami gusto taman nga magpatuman sa programa kung weekdays, pero sad to say, no, may mga klase ang aton sining nga mga pamatanon. Other than this, may mga problema o kung panghangkat pa nga gidatubang ang inyo sining nga grupo. So far, Abian, wala naman. Do amo lang gidna ang pinaka-challenge niya sa amon. Kay hindi man kami magproblema sa budget. Kay man ang LGU, may gi-allocate dito lang ang budget sa amon. Amo lang gidna ang mga attendees lang namon sila. But, however, nangayon na namon to fix those challenges paagi sa pag-align sa time based sa availability sa kabataan. Usually, weekends na namon gina-kubra ang program o gina-set. Or bala ang mga Christmas Day, alam bala namon na maka-join gid ang mga kabataan. In terms naman sa ginatawag na sarasyan, ang matakyan nila kay edad layo,
syempre, ginaano magana mo na sila safety, na mag-travel pa, or bati pa, may mga gabing event. So, naka-coordinate na lang din kami sa LGU kay damo man karakyan na magpadulong sugat man ang mga kabataan na lalo ay para safe man silang magpuli. Yun kanami matian nga the moment kina-identify niyo ang inyo sila nga problema, gilayon man ini nga nasolusyonan kag nagka-adjust dayon ang PIAP Sara sa kung paano ma-engage sang insakto ang mga pamutan-on dira sa inyo sini nga banwa o kung sa aton nga banwa dira sa banwa sang Sara. Katlo pang Carms no wala kaina no gahatag ka na sang hin sa aton sang sikreto sang PIAP sa pagka-outstanding na chapter. Maybe know directly from you no. Ano sa pananaw mo ang sikreto sang PIAP kung nakuha sa inyo sa nga grupo ang pagka-outstanding chapter sa bugos nga Iloilo? Ako agyan, duwa ka words ang mahatag ko, which is consistent at ang pagiging aktibo. Maging consistent lang gid sa padayon nga pag-ubra sang mga maayo nga youth program kag mga aktibo gid nga kabataan. Kaya kung mag-active, like sige-sige lang abyan mo. Kung active ka mo sa employment program, productive ka mo to join sa activity. So, of course, pag naghambal na productive, it's kadalagan. Ayun, so dapat consistent and may commitment din, no? Aktibo dapat ang ating nga pamatanon to ensure nga ang mga nasuguran, ang ginahandong matuman gid pinaagi sa ila sini nga suporta. Katrobang Carms now that tamo ang gihingadlang best practice no o kon may best practice sa tanan nga PIAP chapter sa bugos nga probinsya. Ano pa ang mga masunod nga mga programa kag proyekto nga ginaplano karon nga ipatuman sang inyo sini nga chapter? So we have a lot of plans. Isa na diri ang makaubra sang madamo pagid nga mga programa sa tanan nga sektor. And also ang mapadako, kung mapadamo pagid ang PIAP members sa Banwa Sara, that's why nag-start na kami reorganize sa mga barangay na hindi na active or gamay bala ang members nila abyan sa PIAP kay para madamo pagid kami mapuligan o damo mga kabataan ang sa mga programa. Anyway, pag nag-implement ang PIAP sa program at activities, hindi lang ba kami na dapat ang among beneficiary, PIAP lang gid. Kumbaga, welcome gid ang tanan nga youth sa Banwa Sara. Ayun. So katropang Carms, as we speak, may mga barangay pa dira sa Banwa nga wala pa karon nagka-reorganize sa ila sining nga PIAP. Ano bala ang mga kinahanglan ubrahon para nga ang siya inaangga-check kung ano nga barangay ang hindi active or mga members or kinanglan na mag-record. Pag nabalaan na naman na, katuan na naman ng barangay, mapadala kami letter sa ilang kapitan, sa SK, ma-coordinate kami, and then makadto kami na sa barangay para mag-record, para may election man sila para sa ilang officers, at registration for membership. Speaking of membership, yes, Katrapang Carms. Kami mismo din abyan ang nakadto sa ilang barangay. It's good to know no nga ora mismo or gilayon man nga ginahatagan sa Igtalupangod ang ining nga mga concern kay for sure may ara sa mga kabataan nga o kung mga pamatan-on nga luyag mangin kabahin sang PIAP sa to say sa ila sining barangay level hindi pa amuna ka-aktibo ang organization. And speaking of that, sa mga luyag nga mangin kabahin sang PIAP, paano bala mangin isa ka membro sang PIAP Katropang Carms kag sa mga luyag naman nga magpalabot sang suporta, may it be in the form of sponsorship, paano bala makasuporta sa inyo nga mga programa? Abyan, sa mga nag-edad 15 to 24 years old na gusto maging miyembro ng PIAP Sara, pwede ka mo makatap sa mga PIAP president sa inyong barangay o kung mahimo, magkanto lang sa LGU Sara, pangitaon lang ako o ang aton LYPO
si Sir Eric Arante o kung ang atong tiya vokal na si Ma'am Raquel Bataanon. Actually, may mga Facebook man kami. Damo man ga message siya amon abyan, response man kami. Then, kung mag-inform sila na gusto nila magpa-record or magpa-member, may membership form din kami yung ginahatag. Ayun. Katropang Carms, no? Thank you, Gid, for sharing with us ang inyo sining mga programa kag proyekto. But for sure, you are not alone in this journey. Before I throw the last question, may mga luyag bala pasalamatan si Katropang Carmela Joy Marie Perez. Yes, abyan. Madamo gid na salamat kag sa tanan nga nanging kabahin sa amon kadalagan sa pagay nga pagsuporta sa piyak para ilabi na gid kay Mayor Chan N. Haging sa padayon nga pagsuporta sa mga programa sa pamatanon sa amon banwa kay Vice Mayor Ryan Cerudo sa tanan nga opisyal sa LGU Tara, kay Sir Eric Arante nga amon LYPO, kay Ma'am Raquel Bataanon, sa mga PIA presidents and members sa 42 kabarangay sa Baluasan para sa tanan ng mga kabataan karanon na nagaog yun sa amon. And of course, gusto ko i-mention man ang mga working committee, especially kung may programs and project kami, especially sa kay Jude, kay Karen, kay Krista, kay Jasper, sa ibang pag-itapyan. Kumbaga, this is a product of fruitful collaboration, no? Combined efforts. Katropang Carmela, and thank you, Gid, sa tanan nga mga nagabulig sa Piyap Sara sa paglabot sa ila. Kung pagpalabot sa bulig, para malabot manilang ila sining maginahandom para sa komunidad. Lastly, Katropang Carms, ang imo sining nga mensahe sa tanan nga pamatanon, hindi lang sa Banwa Sang Sara, kundi sa bugos nga Pilipinas. Kita nga mga pamatanon, kabahin kita sa maayo nga pagbago. Gamiton tagid ang atong edukasyon kag mga maayo nga latunan para sa ikamaayo sa tanan. May we use our talents not just for personal success but to uplift others. May we speak up when others are silent and counter even when no one is watching. And of course, may we never underestimate what one committed young person can do. Kaya nagapati ako, kung nagabuligay kita, maayo gid ang resulta. Let's rise, lead, and serve with purpose. Mabuhay ang mga kabataan. May you continue to live with purpose, Katropang Carms. Madamo gid nga salamat sa liwat sa imo sining nga oras kag impormasyon and for inspiring us sa inyo sining nga paghimakas para sa karaydan sa mga pamatanon nga mga saranon. For your works and words para sa bayan, Katropang Carmela Joy Marie Perez, Presidente sang Piyap Sara Iloilo, madamo nga salamat kag padayon. Thank you, Abian. Thank you. There you have it, mga abyan, si Katropang Carmela Joy Marie Perez, ang Presidente mga abyan sang Piyap Sara Iloilo, nga nagdaog bilang first place winner sa search for Piyap Best Practices sa bugos nga probinsya. You connect. May nangin mabinungahon gid ang aton sining episode subong iya nga hapon sa pagpabati mga biyan sa mga hinimuan kag mga plano para sa mga pamatanon sang Piyap Sara. Uy sa mga kauturan naton ha nga nagabug-o sang Piyap, madamo gid ka salamat sa inyo sining nga mga sakripisyo para sa pagpabaskog sang sektor sang pamatanon sa inyo tag sa komunidad. We really hope nga ang paghimakas ang Piyap Sara ang mag-certificate kay inspirasyon sa iban nga mga chapters sang Pag-asa Youth Association of the Philippines na mag-come up man sang pila ka mga life-changing programs kagay sang ila sining mga livelihood training, Pasa-Pasa project, hindi lamang sa sektor sang pamatanon kundi sa tanan nga mga sektor
nga mahimo mabuligan inaagi sa pagbinuligay sang mga pamatanon. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:39 na sa hapon. Sa itong pagpanumbalik ang mga pahayag sang mga pamatanon sa ninsona ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Bukbuk warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:42 sa hapon. Sige po nagapamati ka mo sa pagbalagad sa programa Youth Connect. You Connect! Mabiyan, ikaw bala isa ka 18, tugtog 30 anyos ang edad. Kaghandang obrahon ang imo siling nga agri-idea bilang isa ka profitable business. Kung oo ang sabat, mag-intra na sa Young Farmers Challenge Fiscal Year 2025, kamangin kabahin sang mga young agripreneur kag agri-leaders nga nagabulig modernize ang Philippine agriculture kag sa paglabot sang food security sang aton nga pungsod. Ang Young Farmers Challenge mga biyan nagbukas na sang ilang pre-registration. Open na ini humalin Hulyo 29 kag magapabilin nga bukas tubtob Agosto 30. Ang tanan nga mga interesado ang ginaimbita mga biyanha nga magpreparar sang inyong business model canvas kag i-ready ang iban pa nga mga posible nga kinahanglanon sa sining kompetisyon. For more details, inyo man nga mahimo i-check ang DA Agribusiness Amas. Again, DA Agribusiness Amas nga Facebook page para may buluan ang mga dugang detalye. May kang tanan sa pre-registration
sang Young Farmers Challenge 2025. Samtang as I've said earlier mga biyan, ang aton nga presidente nagpalabot sa iya sining State of the Nation address sa nagligad iyang Lunes, Hulyo 28. Akip sa mga ginapaambit sa presidente sa iya sining State of the Nation address ang paghatag solusyon sa problema nga ginatubang sa mga estudyante, partikular mga biyan sa mental health kag depression. Dali nagtingwa kita nga magkuha sa nga reaksyon angon sa sining statement sang presidente nga magpahamtang sang dugang nga mga school counselors o mga guidance counselors nga mahimok palapitan sa mga estudyante nga nagatubang sang bullying kag depression. Yari ang kamahin sang sabat ni katropang Cheryl Santillan. Napaka-relevant nito, hindi lamang dahil sa mga rason na sinabi nga ni President tulad ng depression at bullying, pero sa pagkakaalam ko din bilang isang psych student na yung ating mga psych at mental health advocates ay meron ding pinaglalaban na palitan na ang psychometrician ng psychology associate kung saan mas makakatulong sila sa paaralan. Sa pagkakaalam ko, hindi pa ito na isa sa batas, kaya sana matapos na din ito ngayong taon. Si katropang Cheryl Santillan gikan sa Banwa sang Sara kag isa man ka psychology student sa University of the Philippines, Visayas. Samtang isa man sa mention sang presidente sa iya sining ika-4 na zona ang pagpabaskog sang internet access hindi lamang sa mga pampubliko nga lugar kundi pati na sa pampubliko nga mga pulutuan. Yari ang mga sabat sa mga estudyante sa University of Iloilo PINMA angot sa sining plano sang presidente. Wi-Fi na i-announce na itong Lunes kasi po magagamit po ito ng mga estudyante o sino mang tao kasi kailangan po ang sample po kung kailangan nila magtawag kasi wala silang load, pwede nila magamit yung ang Wi-Fi na access na ng publiko at magagamit po nila ng maigit po yung Wi-Fi kasi po it's important for student naman po ang Wi-Fi kasi po example po if need nila like may assignment na hindi po nila nagawa kasi wala po silang internet sa kanilang bahay. Kung saan sila pumapunta, may internet na po na access na gagamitin nila para ma-answer po sila ng kanilang mga assignment po. Alaan na palakasin lalo yung internet connection sa mga pampublikong paaralan. Para sa akin, sobrang mahalaga nito dahil hindi lahat ng tao afford ang load kasi madaming babayaran sa mga pang-araw-araw. Ay, mahalaga din ito dahil lahat tayo ngayon gumagamit na ng mga gadget sa pag-aaral at kapag tayo ay nag-access sa ibang tao. Narinig natin sa SONA noong Lunes na isa sa mga tututukan ang public Wi-Fi hindi lang sa public school, maging sa mga public places. Gaano ka-importante ito para sa inyo? For me, important ang public Wi-Fi for public school and public places because people struggle sa mga internet, like mga tawag sa mga calls na sa loved ones, hindi nila makontak. And then, so, grabe, ginagawa ko sa free Wi-Fi access sa everyone para search or find sila sa mga sample, sila na wala sila sa isang place. And then, wala silang alam na kung saan sila pupunta. And then, if may free Wi-Fi access to everyone,
mas madali mag-search sa Google Map and highlight. Bilang mga estudyante naman sa inyong pag-aaral, gaano kahalaga yung Solito, kalaman? Alright. Estudyante sa University of Iloilo PINMA sa angot sa mga biyan sa minpayag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpahamtang kag pagpapaskog sa internet connectivity pinaagi sa pagbutang sa mga free public wifi sa mga bulutuan kag sa mga pampubliko nga lugar. Sa mga natingalan kung ang Tagalog ang aton sining mga respondent ang ila sabat mga biyano ang kabahin man sa mga ginapadala naton sa Metro Manila para sa tinig ng bayan. So makita ninyo sa Facebook page sa Radyo Pilipinas mga biyan ano na ito ay mareaksyon hindi lang sa mga taga-Iloilo kundi subong man sa mga kultura naton coming from various region sa nanging zona ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Ang Wi-Fi kag pagpahamtang sa guidance counselor sa mga pampubliko nga bulutuan mga biyan ang pilalamang sa mga ginapaambit sang presidente nga mahimo makahatag benepisyo sa mga pamatanon sa bug-os nga Pilipinas. Para sa full text ang SONA mga biyan mahimugid nga i-check ang Facebook page sa Radyo Pilipinas kag sa Office of the President together with the Presidential Communications Office. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:51 na sa hapon. Mabiyan madamo sa mga ginpang preparar ng mga aktibidad ang PPSK Iloilo Province o the Panlalawigang Federasyon ng Sangguniang Kabataan sa Lalawigan ng Iloilo. If dari mabiyan ang 2025 Boys and Girls Officials para sa mga estudyante. And overwhelming mga biyan per update sang PPSK Iloilo Province 156 na mga aspiring boy and girl officials ang nag-apply. Not only 45 mga biyan ang nag-proceed as outstanding applicants and have been selected exceeding the original 30 qualifiers. Sa sining 45 mga biyan, 15 lang ang magapangibabaw kag magapungko sa naituhay nga mga posisyon sa provincial capital. Kipdiri ang Office of the Governor, Vice Governor, and Sangguniang Panlalawigan member. Samtang magluwas sa boy and girls provincial officials, nagipman sa mga gina-preparar karong tuig ang bugal sang turismo video making contest. Ari mga biyan, ongoing pa ang pagpasa sa kung pagbaton sa mga entries sa mga interesado nga magpasakop sa sining video making contest. 1 entry per district only. Ang video duration, minimum of 3 minutes, maximum of 5 minutes. Kailangan nga mag-highlight ang local tourism heritage o cultural identity sa distrito. All entries must be submitted by the designated board of director representing the district from the SK Federation of the province.
Kiringgan nyo naman ang active youth involvement sa tanan nga mga bahin sa produksyon, alin sa concept development, pakadto sa filming kag editing. Ang submission will be judged not only on polish but also on storytelling, authenticity, and relevance. Pero sa PPSK Iloilo, ang creativity, cultural depth, and sincerity ang importante kaangay sang technical skills. Sa mga interesado, mahimo nga mag-submit sang inyo sining nga entry sa inyo nga mga district assigned board of director from the SK Provincial Federation. Ang deadline natalana sa Agosto 4 kag kinahanglan ring isumite sa iloilo.ppsk@gmail.com. Hip sa criteria for judging mabiyan content and relevance 25%, creativity and originality 25%, visual impact and presentation 30%, technical quality 10%, and Facebook engagement 10%. Only reactions alin sa official post will be counted, shares and comments not included. Kag ang cut-off sa reaction sa sining nga video kinahanglan tubtob lamang sa Agosto 9, 2025. Sinamabiyan ang pila sa mga balantayan nga aktibidad para sa karon nga tuig nga Linggo ng Kabataan sa Provincial Federation of Sangguniang Kabataan sa Iloilo Province. Dugang nga mga impormasyon hangot sa mga aktibidad sa Linggo ng Kabataan kag ang National Youth Commission Youth Statistics. Bantayan mga biyan sa masunod nga edisyon sang programa Youth Connect. Magigapod naton ang National Youth Commission Visayas Region. For the meantime, it's time to say goodbye. Wala kita sa oras nga nabilin sa aton sining na pagpalagad. Dili na gilamang ko ito ba itong edisyon sa mga adlaw sang Biyernes, Agosto 1, tuig 2025. Maraming salamat sa tanan nga nagupod sa aton sining nga pagpakalagad subong iya nga hapon sa kay Lodi Cake sa June Brillantes sa aton sining nga pakaisa nga nagaupod sa aton nga pagpakalagad online. Madamugid nga salamat. Pinatamyo taman sa isa ka medayad nga hapon sa katropang Sharon May Berdeo Baikil at sa men and women sa Philtrust Bank Iloilo, especially sa aton sining asawa nga si Charis Ann Hervas. Si katropang Ryan Cristaledano, si katropang Mary Joy Cabanillas, si Tita Rose Eden Maluto, si Mama Maria Morena Canarejo, at si katropang Jesus Palencia Peralta Jr. At sa tanan nga nagupod sa aton sining nga pagpangalagad online, thank you so much, kid. Kay Ma'am Athena Diloria Catalan, kay Sir Wilford Espinosa, kay Sir Tata Jackson Sabinada, subuman kay Ma'am Deji Fuentes, kay Sir Christian Montañez de la Peña, Ma'am Jaya Banias Prejes, Sir Gelner Ascura, kay Sir Ronald Espinosa, kay Ma'am Jean Carrion, kay Sir Ferdy Samis Navarro. Madamo gid nga salamat sa inyong pag-upod sa aton nga pagpangalagad subong iya nga hapon. Again, salamat sa tanan. Tubtub sa masunod na lang edisyon sa aton sining nga pagpangalagad. Ako ang inyong katropa, JP Hervas. Sa ngalan sa akong mga katuwang technical Rochelle John Sotero sa studio, kag Sir John Magallanes sa transmitter. Mga tropa, maayad-ayad gid nga hapon sa inyong tanan. Isa naman kamapuslanon ng edisyon sang Youth Connect. Ang inyo nabatian. Updanay naman kita sa masunod. Youth Connect. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo
Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.